guys, and I'm back for another video. And for today's video nga, tuturuan ko naman kayo ng one of my favorite noodles. Ito ang jjajangmyeon. Simulan na natin yan. May tayo nitong black bean paste. Ito yung ating main ingredients for today. So, ayan. So, kung bibili kayo ng brand na yan, itong brand na to ang aking laging ginagamit. So, yan. Nagpainit lang ako ng used oil. Pwede naman yan. Then, maglalagay tayo nito. Lulutuin ko lang. So, ayan lang ang gagamitin ko. Ipa-fry lang natin to ng kaunti lang. Ganito yung technique nila yung ginagawa para yung pait ng soybean paste mawawala. So, tama na yun. And then, set aside na natin yun. Ayan. So, sa same pan, hindi ko nahuhugasan yung pinaglutuan natin ng black bean paste dahil dito na natin lulutuin yung ating meat. So, meron ako ditong pork belly. Mas maganda guys kung mataba yung inyong gagamiting karne kasi mas masarap yun sa jjajangmyeon noodles. Mas maganda kung crispy siya. Tatakpan natin para mas madali siya maluto. Ayan, so pag ganito na siya ka-brown at ka-crispy yung ating baboy, pwede na natin add yung ating mga gulay. Okay lang yung mga bula-bula na hindi walang problema. Para sa ating gulay, gagamit ako ng sibuyas at saka cabbage. Kung may zucchini kayo, mas masarap din yun at mas maganda rin yun. Kasi masarap yun na i-add dito sa ating jjajangmyeon. Dahil wala akong zucchini, more on cabbage tayo. At saka itong sibuyas ko guys, 2 buong malaking sibuyas ang ginamit ko ha. So ito muna ilalagay natin kasi sa jjajangmyeon po guys, mas maraming sibuyas, mas masarap. Lutuin lang natin ito ng kaunti bago yung ating cabbage. Kasi para lumabas yung kanyang lasa. Yung onion guys, masarap kung mas masarap po yung sweet onions ang gagamitin nyo. Yan, pag lumabas na yung katas ng sibuyas, lagyan na natin yung ating cabbage. Yan, pagkatapos nyan, pag na-mix nyo ng maigi yung inyong gulay, pwede na natin i-add yung ating nilutong black bean paste kanina. So, ito yung aking black bean paste. So, tatansyahin nyo lang muna bago kayo maglagay ha. Pakunti-kunti lang muna. Para hindi siya masyadong mapait ang lasa. So, I think lalagay ko na. Sa mga first time na magluluto nito, alalay kayo sa black bean paste. Pero ako, mas gusto ko talaga na medyo talagang dark siya at saka lasang-lasa yung kanyang pagka malalasa mo talaga yung black bean paste pagka nilagyan mo yun. Yun yung gusto ko. Yan, haluin nyo lang maigi until well combine ang inyong sauce sa inyong gulay. And then maglalagay pala ako ng sabaw. Para lumambot ang ating mga ingredients. Tapos pakukuluin lang natin to. Mamaya ko na yan titimplahan. Balikan natin yan. Tatakpan ko muna. Pag kumukulo na, yan. So, pag ganyan, titimplahan na natin to. Para sa ating pampalasa, maglalagay lang ako ng konting asin lang. Huwag masyado marami guys kasi maalat na po itong black bean paste. Tapos maglalagay ako ng black pepper. Kung gusto niya ng medyo maanghang, pwede kayo maglagay ng Korean chili flakes. Yung kanilang red chili flakes. Tapos ayan. Lalagyan na natin to ng ating pampalapot. Gagamit ako ng cornstarch and water slurry. Kasi mas masarap guys na masabaw yung ating jjajangmyeon. So yan, lagyan nyo ng slurry until lumapot siya. Tansya-tansya lang. Kibot-kibot lang. Yan, bago pala natin yan tapusin, maglalagay tayo ng asukal. Nilalagyan ng asukal guys kasi nga po matapang yung lasa ng black bean paste. So, kailangan may asukal. At para rin manamis-namis yung lasa niya. Sa consistency guys, ganyan lang dapat kalapot ha. Huwag sobrang pong lapot dahil hindi na magandang tignan sa noodles nyo. So, dapat ganyan lang yung consistency niya. Ganyan lang kalapot. And then yan. Tikman natin ulit kung okay na ba siya. So, there you go, guys. So, ganyan lang kasimple gumawa ng jjajangmyeon sauce. At isa-set aside na natin to at gagawin na natin yung ating noodles. Meron nabibili sa mga, I think there's Korean store somewhere na malapit sa inyo.
bumili kayo ng ganitong klaseng noodles. So, aking binili is jajang noodles. So, simple lang itong lutuin. Gagawin nyo lang, magpakulo lang kayo ng tubig and then lalagay na natin ito. So, ayan sa mga hindi marunong gumawa ng fresh noodles, pwede kayong makabili ito sa mga store. Ito, nabili ko lang sa Asian store. So, yan. Ganito ito, marami na siyang laman. So, luluto lang tayo ng kaunti. Tatlo po. Guys, so kung magluluto naman kayo ng ganito, para lang din kayo nagluluto ng spaghetti pasta. Ang other alternative pala na pwede nyo gamitin kung wala kayong makita sa store, sa Korean store na jajang noodles, pwede kayong gumamit ng spaghetti noodles. Pwede rin yun. Wala namang halos pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, this is made with egg noodles. Kaya ganun. So, ito lulutuin ko lang to ng 5 minutes at susundan ko lang instructions sa package. Tapos, i-rinse lang natin to with cold water. Okay? At ayan, naglagay lang ako ng konting noodles sa aking plate. At titikman na natin ang ating jajangmyeon. Ayan. So, kung mahilig ka sa Korean drama at ang hilig mo ay Korean jajangmyeon, ano pang hinihintay mo? Magluto ka na rin. At sundan mo na ang aking recipe. So, yun guys, kakain na tayo. Thank you guys for watching. Bye!